Ito ang mas maliit na ekonomiya, junior na kasosyo, bansang nag-e-export ng 3/4 ng mga iniluluwas nito sa timog sa isang hangganan lang. Nang banta ni Pangulong Trump ng 35% na taripa, inakala ng lahat na agad nalalapit ang Canada. Sa halip, lumihis ang Canada, nagbenta ng langis sa China, ginto sa UK at nakipagkasundo sa mga bansa na halos hindi pinapansin ng US. Kaya, kailangan ba talaga ng Canada ang US? Araw-araw naglilipat ang US at Canada ng bilyon-bilyong dolyar na kalakal. 3.6 na bilyong dolyar kung tutuusin. Milyon-milyong trabaho ang nakataya rito. Halos 76% ng mga iniluluwas ng Canada ay tumatawid ng hangganan. Karamihan sa Canadian exporter ay hindi lang gusto kundi umaasa sa merkado ng US. Malaking bahagi ng kalakalan sa pagitan ng US at Canada ay patuloy pa rin gumagalaw ng walang taripa. Ang hindi pagkakaunawaan ay hindi kung magpapatuloy ang kalakalan, kundi kung gaano karami ang totoong protektado. Ang proteksyong ito ay mula sa CUSMA, kasunduang naguugnay sa Canada, US at Mexico. Pero hindi lahat ng produkto ay kwalipikado. May mga produktong hindi saklaw at may estratehikong eksepsyon gaya ng mahalagang mineral at enerhiya na may 10% lang na taripa. Bakit kaya? Pagdating sa yamang nagpapatakbo ng industriyang Amerikano, mukhang mas kailangan ng US ang Canada kaysa sa ipinapakita nito. Ngunit habang may bantang taripa, hindi naghintay ang Canada. Agad itong kumilos para paniba-ibahin ang kalakalan nito. Sa pagtatapos ng 2024, halos 76% ng mga iniluluwas ng Canada ay papunta sa US. Pagsapit ng Enero 2026, bumaba na ang bilang na iyon sa mas mababa sa 68%. Saan napunta ang kalakalan at bakit ito mahalaga? Tumaas ng 15.6% ang iniluluwas sa mga bansang maliban sa US, pinakamataas na naitala. Parang sinabi ng Canada sa US, salamat pero may iba na kaming kaibigan ngayon. Hindi lang ito tungkol sa taripa sa kalakalan. Isa pa, hindi kayang mawala ng US ang langis ng Canada. Ang Canada ay kabilang sa pinakamalalaking may hawak ng napatunayang reserba ng krudong langis. Halos 10% ng supply sa mundo. Mas malaki lang ang bahagi ng Venezuela at Saudi Arabia. May reserba rin ng US pero mas maliit yon kaysa sa Canada. Dahil mas malaki ng higit 8 beses ang populasyon, mas mataas ang demand kaysa lokal na supply. Ngunit may mas malaki pang problema. Hindi ginawa ang mga refinery ng US para sa krudong Amerikano. Hindi pare-pareho ang langis. Marami sa krudong ginagawa ng US ay hindi maproseso ayon sa pagkakadisenyo ng mga refinery nito. Noong 1970, mas naging mahirap hanapin sa mundo ang magaan na krudo. Dahil dito, nag-invest ng malaki ang mga refinery ng US sa mga kagamitan para maproseso ang mas mabigat at maruming krudo. Hindi ito tungkol sa kagustuhan, kundi sa kung ano ang available sa pandaigdigang merkado at kung ano ang makapagpapatakbo sa mga refinery ng US sa buong kapasidad. Pagsapit ng 2005, dumating ang Shale Revolution, binago ng bagong teknolohiya na nagbigay daan sa pagkuha ng magaan na langis ang lahat. Pero ang mga refinery ng US ay ginawa para sa mabigat na langis kaya't ang bagong magaan na krudo ay hindi ganoon kapaki-pakinabang. Kaya nagdesisyon ang US, i-export ang bagong nakuha nilang magaan na langis sa ibang bansa at ipagpatuloy ang pagre-refine ng mabigat na langis. Karamihan dito ay inaangkat mula sa Canada. Masyadong magastos at matagal ang muling pagtatayo ng refinery system ng US para maproseso ng magaan na krudo. Isang bagay na hindi kayang tustusan ng US kung gusto nitong panatilihing tuloy-tuloy ang supply ng gasolina. Kapag inilipat ng Canada ang kanilang export sa iba, mapapahamak ang US. Dalawa na lang ang opsyon. Mag-angkat ng langis mula sa malalaking producer ng mabigat na langis tulad ng Russia at Venezuela na dating hindi posible sa politika, o pilitin ang mga kumpanya ng langis na gumastos ng malaki para baguhin ang kanilang refinery system. Kahit na magawa ang investment na ito, may isa pang problema. Ayaw talaga ng mga US refiner na gawin ito. Natuklasan ng Reuters na humaharap sa mababang demand ang mga US refiner dahil sa mga dekuryenteng sasakyan at internasyonal na kompetisyon. Walang gustong gumastos ng bilyon-bilyon dahil lang sa mga banta at aksyong politikal na pwedeng magbago rin makalipas ang isang taon. Hinuhulaan ng mga eksperto na mananatili sa parehong antas ang produksyon ng langis sa US sa pagtatapos ng 2020 kaya kaunti ang insentibo ng mga refinery para sa mamahaling pangmatagalang pamumuhunan. Kaya marahil, kahit na yon, ang Canada pa rin ang namunggunang dayuhang tagapag-supply ng enerhiya sa Estados Unidos na umaabot sa 60% ng taunang pag-aangkat ng langis ng US. Ang pagputol ng supply ng enerhiya ay makakasama sa US sa maikling panahon. Malinaw ang katotohanan ukol sa enerhiya. Mas kailangan ng US ang Canada kaysa baliktad dahil umaasa ang populasyon ng US sa enerhiya mula Canada.
Pagsapit ng Enero 2026 habang papalapit ang Canada sa kasunduan sa kalakalan sa China, pinalala ni Pangulong Trump ang sitwasyon at nagbanta ng 100% taripa sa mga inaangkat mula sa Canada. Sa totoo lang, nabaligtad sa kanila ang hakbang na yon at pinabilis pa ang Canada na bawasan ang pag-asa sa US. Bagaman may mga praktikal na hamon dito. Hindi madaling magbukas ng bagong pamilihan para sa export, mas mahirap magpadala ng produkto sa ibang bansa kaysa sa kapitbahay. Mas mabagal, mas magastos, at mas maraming papeles. Pero ano ang nakataya para sa US? Canada ang ika-5 pinakamalaking tagagawa at ika-4 na pinakamalaking nag-e-export ng natural gas. Ibig sabihin kapag inilipat ng Canada ang export nito, agad mararamdaman ng US ang epekto sa loob ng ilang linggo. May kapangyarihan ito sa global na pamilihan ng enerhiya na ilan lang ang katapat. Ito ang ika-4 na pinakamalaking tagagawa ng ginto, kaya malaki ang kita habang umaabot sa record na taas ang presyo. Noong Enero 2026, tumaas ang presyo ng ginto at tinatayang ng mga analyst na aabot ito sa mahigit $3,000 kada onsa bago matapos ang taon. Oo, pang-5 lang ang US, pero alam ng bawat bansang sawang-sawa na sa mga trade war ng Amerika kung saan sila dapat lumapit. Kahit may taripa na ang US, tumaas pa rin ng 2.1% ang export ng Canada dahil sa mataas na demand sa ginto, pilak at platinum. Hindi lang ginto ang dahilan. Malaking yaman ang nasa Canada, potash para sa pagsasaka, uranium para sa enerhiya, platinum sa industriya, pati nickel, cobalt at lithium. Halos lahat ng kailangan ng talpono, laptop at electric car ay naroon. Mga bansang gustong maging kompetitibo ay nakatuon na yan sa Canada. Umaasta ang US na parang kaya ng ekonomiya nila ang lahat, pero maraming estado ang hindi uunlad kung wala ang kalakalan sa Canada. Kabuang 34 na estado sa US ang umaasa sa Canada bilang kanilang pangunahing export market, lalo na yung mga nakatutok sa agrikultura. Ang Canada at Mexico ay bumubuo ng 40% ng merkado para sa dairy exports lamang. Noong unang bahagi ng 2025, bumaba ng halos $3 bilyong ang inaangkat ng Canada mula US. Pinakamalaking naapektuhan ang industri ng sasakyan, bakal, aluminyo, electronics at produktong agrikultural. Hindi natuwa ang mga magsasaka sa US, pero maaring natuwa ang mga magsasaka sa Canada. Naalala mo yung kasunduan sa kalakalan ng Canada at China? Nagkasundo ang dalawang bansa. Binaba ng Sina ang taripa sa produktong agrikultural ng Canada, kabilang ang buto ng kanola, mula halos 85% hanggang 15%. Bilang kapalit, bubuksan ng Canada ang merkado nito sa mga dekuryenteng sasakyan mula China at magtutulungan at magkakatuwang na mamumuhunan ng dalawang bansa sa bagong teknolohiya at berdeng enerhiya. Inasahan ni Punong Ministro Mark Carney ng Canada na ang mas mababang taripa ay magpapataas ng export orders ng mga negosyo ng Canada ng $3 bilyong. Nagtakda rin si Carney ng layunin na patasin ng 50% ang export ng Canada sa China pagsapit 2030. Ngunit, hindi pa nito natutugunan ang mas malalim na suliranin kung tuluyang maputol ang mutual defense ng US at Canada. Kung nandito ka pa, tama siguro ginagawa ko. Kaya i-like at mag-subscribe para makita mo kung paano gumagana ang mundo. Ang Canada at US ay may pinakamahabang hindi militarisadong hangganan sa mundo, mahigit 5,500 milya. Hindi ito naging problema noon. Dahil sa malapit na ugnayan ng US at Canada, walang nag-alalang maglagay ng bakod o bantay hangganan sa Great Lakes. Based sa survey ng Ledger, halos 1/4 Canadian ang naniniwalang susubukan silang sakupin ng US. Naging nakakabahala ang hindi nababantayang hangganan, magpatrolya sa milya-milyang masukal na kagubatan at walang katapusang mga lawa. Hindi ito madali. Pero magiging isolated ba ang Canada kung wala ang proteksyon ng US? Hindi naman. Kasama ang Canada sa NATO. Ang anumang labanan ay hindi lang magiging pagitan ng dalawang bansa, kundi kakalat pa ito. Mayroong 32 bansa sa NATO, kabilang ang US. Estados Unidos ang nagbibigay ng halos 2/4 ng gasto sa depensa ng alyansa at may pinakamalaking budget militar kumpara sa iba. Gayunpaman, unti-unti nang lumiliit ang agwat. Mula noong 2020 ang gastusin ng US sa depensa bilang bahagi ng kanilang ekonomiya ay bumaba mula 3.6% hanggang 3.2%. Samantala, ang natitirang bahagi ng NATO ay nagtataas mula 1.7% hanggang 2.3%. Sa 2035 target ng Canada na gumastos ng $150 bilyong kada taon sa depensa. Kaya ba nilang ipagtanggol ang sarili nang wala ang US? Iyan ang tanong ng lahat.
Halos kalahati ng gastos militar sa mundo ay galing sa isang bansa. Sa 2026 ang budget militar ng US ay nasa humigit kumulang $900 bilyong. Nakakatakot ito para sa sinumang bansang posibleng masangkot sa maling panig ng superpower, lalo na't may ganitong superpower mismo sa mismong tabi ng Canada. Mas gusto ng Canada na kakampi nila ang lakas na yon, pero mahirap isipin na susuportahan ng mga Amerikano ang digmaan laban sa kanilang kapitbahay sa Hilaga ngayon. Ayon sa survey ng isang research company, 6% ng mga Amerikano ay nais manatiling independyente ang Canada. Ayaw na magkabilang, panig malaman ang mangyayari kung tumigil ang isa sa pagsagot sa tawag. Mahalaga ang digmaan sa kalakalan, pantatalo sa enerhiya at pagpapakitang gilas ng militar. Pero panlabas lang yon. May salik na naglalagay sa US sa posisyong hindi nito kayang balewalain, kaya't napakahalaga ng Canada sa parang hindi man lang naisip ng mga tao. NORAD. Layunin nitong pigilan ang mga pag-atake sa himpapawid ng Hilagang Amerika, protektahan ang himpapawid ng US at Canada, at magbigay ng babala kaugnay ng himpapawid at karagatan para sa Hilagang Amerika. Dahil hindi naman aktibong kumukuha ng kaalyado ang US nitong mga nakaraang taon at palihim na pinalalakas ng China ang militar nito, hindi kailanman naging ganito kataas ang pangangailangan sa NORAD mula nang matapos ang Cold War. At saan ito pinakakailangan? Sa Arctic ng Canada. Malaking tulong sa Canada ang pagiging bahagi ng NORAD na pinamumunuan ng Pangulo ng Estados Unidos at punong ministro ng Canada. Pareho silang pwedeng mag-utos at nagpapalakas ito ng seguridad ng dalawang bansa. Ayon kay Defense Analyst Andrea Sharon, ang NORAD mismo ay nagsisilbing panakot sa mga kalaban. Kapansin-pansin na ang NORAD ay isa sa iilang internasyonal na alyansa na hindi binantaan ng bagong administrasyon ng US. Isang pahayag lang na nag-uugnay sa pagbili ng Canada ng F-35 sa NORAD ay nagbunsod ng matinding reaksyon. Nang magpahiwatig si US Ambassador Peter Hextra, agad dumatras ang State Department at iginiit na hindi kinuwestiyon ang NORAD. Malinaw ang mensahe, kahit may sigalot sa kalakalan o tensyon sa politika, may mga ugnayang di matitinag. Ganun kahalaga ang NORAD para sa Estados Unidos at kaya siguro ayaw nilang masyadong gipitin ang Canada. Pero bakit nga ba napakahalaga ng Arctic sa lahat? Mga mineral, mga rutang pangkalakalan, access militar, lahat ay nagtatagpo dito. Noong Mayo ng 2024, nag-invest ang Pentagon ng 8.74 milyong Canadian dollars sa Neco Cobalt Gold Bismuth Copper Project sa Northwest Territories ng Canada. Ang mga bihirang mineral na ito ang pundasyon ng susunod na henerasyong kagamitang militar. Napansin ng Pentagon ang paparating na global supply chain crisis, kaya nagsimula silang agresibong gumili ng aktual na hilaw na materyales para malampasan ito. Ang Canada, na gustong tiyakin ang pagiging mahalagang katuwang sa depensa ng Estados Unidos, ay nag-invest ng $7.5 milyong. Hindi ito isang karaniwang pamumuhunan sa pagmimina. Isa itong bailout para sa pambansang seguridad, hindi lang tungkol sa yaman, kundi pati sa geografiya. Parehong nakatuon ang Russia at China sa Hilaga habang mabilis natutunaw ang yelo sa Arctic. Sa ilang bahagi ng Canada, 4 na beses na mas mabilis ito kaysa pandaigdigang average. Habang umaatras ang yelo, nagbubukas ang mga bagong rutang pandagat at nagiging abot kamay ang mga yamang hindi pa napakikinabangan. At biglang, ang tuktok ng mundo ay hindi na mukhang malayo. Nagiging malinaw na ang estratehikong halaga nito. Hindi nagpapakampante ang Russia. Pinalalawak nito ang mga base militar at mga proyekto sa likas na yaman sa Arctic. Kontrolado na nito ang halos kalahati ng lupa at dagat sa hilaga ng Arctic Circle at nanginhibabaw sa ekonomiya ng rehiyon. Mahigpit na nagmamasid ang China. Minamapa nito ang Arctic ng Canada at ipinahayag ang layuning magpadala ng mga kargamentong barko sa Northwest Passage. Hindi malayong mangyari ito sa hinaharap. Sabi ng mga eksperto, maaaring mawala ang yelo sa mga pangunahing ruta sa Arctic tuwing tag-init pagsapit pa lang ng dekada 2030. Paulit-ulit na ipinahayag ng kasulukuyang administrasyon ng US ang kanilang interes na masiguro ang kontrol sa Greenland na sinasabing mahalaga ito para sa kanilang mga interes sa seguridad. Kapag pinutol ng Canada ang alyansa, mawawala ang access ng US sa malaking bahagi ng Arctic. Kung umatras ang US sa pagtatanggol sa Canada, di rin nila mapoprotektahan ang mga Arctic na teritoryong mahalaga sa kinabukasan ng US. Alam ni punong ministro ng Canada, Mark Carney, kung gaano kahalaga ang dulong hilaga para sa Canada at sa mundo.
Naglunsad siya ng planong wala pang katulad para magtayo ng minahan, daungan, highway at infrastrukturang militar sa buong Northwest Territories. Seryoso ako kapag sinabing kakaunti ang populasyon. Ang Northwest Territories ay kasing laki ng pinagsamang California at Texas, pero 42,000 lang ang nakatira doon. Hindi biro bantayan ang ganong kalawak na rehiyon, kaya dyan papasok ang plano ni Carney. Isang hanay ng minahan, daungan, highway at pasilidad militar na sumasaklaw sa Hilagang Canada. Pagdudugtungin nito ang mga liblib na komunidad, palalakasin ang ekonomiya at palalakasin ang presensyang militar sa reyon. Kasama rin sa plano ang Nunavut at Yukon. Noong Nobyembre 2025, naglunsad ang pamahalaan ng Canada ng budget na naglaan ng $1 bilyong ng Canada para sa mga pangunahing proyektong transportasyon sa Hilaga sa loob ng 4 na taon. Unang beses na napapansin ng pamahalaang federal ang mga regional na politiko sa Hilaga. Mukhang naroon na sa wakas ang pampulitikang kagustuhan at karamihan dito ay dulot ng presyon mula sa timog. Dahil sa mga banta at tensyon sa kalakalan ng US, pinabilis ng Canada ang plano nitong bawasan ang pagdepende sa kanila. Hindi ito Canada versus US, kundi kung paano na pagkakamalan ng mga makabagong bansa na pagdepende ang kaginhawaan. Ang pagputol o pansamantalang lamig ng ugnayan ng Canada at US ay magdudulot ng malaking problemang pinansyal at geopolitical, ngunit malalampasan nila ito. Isipin mong bumibili ang US ng emergency oil sa nauubos na oil field ng Venezuela para manatiling may ilaw habang napupunta naman sa Beijing ang supply ng Canada imbes sa Kansas. Kailangan ng Canada ang merkado ng US, kailangan ng US ang langis ng Canada, at pareho nilang ayaw mapunta sa maling kamay ang Arctic. Hindi talaga yan relasyon sa kalakalan, kundi mutual na pagdepende na di kayang aminin ng parehong panig. Kung ang pananatiling magkaibigan ay nagsimulang maging magastos, maaring biglang magmukhang sulit ang presyo ng paglakad sa sariling landas. Salamat sa pagsama sa akin ngayon. Sana nagustuhan mo ang video. Kung gusto mo pa ng ganitong content, mag-subscribe at i-on ng notifications. Malaking tulong ito. Salamat ulit. Makita tayo sa susunod sa Math Pack.